morning guys! Day 3 naman ngayon dito sa Singapore. At ang first itinerary namin ay mag-hike sa Southern Ridges Hike or Southern Ridge Hike. Okay? So nalaman ko lang tong activity na to sa isang Russian na nag-Airbnb sa condo ko. Sabi niya magandang pang-hike daw yon. Pero nung tinignan ko sa Google, ang haba niya. Parang hindi namin kakayanin. So magsisimula na lang kami dito sa Telok Blanga Hill Park. Pumunta kami diretso dito. Tapos papunta kaming Mount Faber, sakay ng cable car papuntang Sentosa. So parang ito yung, parang hindi na siya, parang quarter ng hike na lang siya na distance. At saka pabalik kami ng Sentosa. Usually ginagawa ng mga tao from Sentosa, talagang tinatraverse lang yung buong Southern Ridge Hike hanggang dulo. Pero hindi po kami ganoon ka-athletic. Kaya dito kami, papuntang Henderson Waves, papuntang Mount Faber Park. And dito daw ang way, kaya let's go! Ito yung tinatawag na Henderson Waves kasi ang ganda ng architecture, parang waves, gano'n. So isa siya sa mga stops dito sa Southern Ridge Hike. So obviously pinawisan na kami as a non-athlete at hindi ito buong stretch ng buong Southern Ridge Hike yung gagawin namin. Pero ang ganda, ang saya ng view. If ever hiker kayo, pwedeng actually buong day nyo itong gawin. Pero kami dahil hindi kami hiker, ayun, parang hindi pa nga yata nakakalahati yung ilalakad namin. Yeah, let's push. Papunta na tayong Mount Faber for the cable car experience. After the hike, andito na kami ngayon sa Mount Faber Peak kasi ito rin yung kanilang cable car station. Sasakay kami ng cable car to Sentosa, papuntang Mount Himbaya Lookout, yung station dahil nandun yung Skyline Lodge. Tama ba yung pronunciation ko? Skyline Lodge. Sasakay kami doon. The fog. Join it. Welcome aboard the Mount Faber Cable Car Line. We are now en route to Harbourfront and Sentosa. อย่างพาแค่ว่าคนที่เมา We hope you enjoy the views and take many photos and videos along the มัน way. เป็นแท็ก So, andito na kami sa Himbaya or India Lookout at sa harap ng Skyline Lodge para bumili ng ticket. So, try namin to as a tito and tita. Hindi ko alam kung mahirap, pero nakita ko sa YouTube, parang hindi naman, parang kaya naman. Ayan, nakabili na ako ng helmet kaya sasakay na kami sa Skyline Beach. Good luck to me. Akala ko nakakatakot pero actually madali lang siya and in fact bitin yung 2 rides. 'Di ba? Sana mas mahaba pero ayun, at least na-experience ko na, at least alam ko na kung anong ine-expect doon. So ngayon naman paakyat kami sa taas with the sky ride.
Yung skyride naman, na-experience ko na before. In fact, nag-shooting pa kami sa Angelito, ang bagong yugto dito. So, alam ko nakakatakot to kasi hindi talaga ako mahilig sa heights. Pero push. Hi! Hadlock? Adlock. Yan. So ngayon nasa skyride na kami, pabalik sa Imbaya Lookout. Kakatapos namin mag-luge. Medyo mataas siya, not for the faint of the heart, especially yung mga takot sa heights. Pero kaya, kami takot din, pero push. Hi guys, so ngayon nandito na kami sa Vivo City para kumain ng lunch. Andito kami sa Go Ang Prato ng Rice. Nag-research ko sa internet, nasa basement 2 siya ng Vivo City. Mas dito namin piniling kumain ng lunch kasi mas mura siya compared dun sa mga food restaurant sa Sentosa. So tara, kain na tayo. Andito na ang kanilang alright, chicken rice. Is this chicken rice, right? Chicken rice. Thai version? Yeah, Thai version. Michelin awarded. Michelin one. Alright. Excited to eat it. So, after eating, pupunta na kami ngayon sa Orchard Road. Kung napapanood yung mga travel vlogs ko dati, hindi talaga ako shopper kind of traveler. So, pupunta lang kami doon to, I guess, window shop and people watch. And tingin-tingin, basta gano'n na lang. So, yun na yung the rest of our activities today. Syempre, if you're the shopper kind of person, or alam naman natin, Orchard Road talaga ang pinupuntahan ng bawat shoppers. So, kung nag-wonder kayo how we travel around, we bought the Singapore Tourist Pass. Kaya, 3 days yon, so unlimited train rides yon. Pero, yung first and last day, nag-grab na lang kami. Kasi, ano lang naman, grab and walking. Kasi ano naman, wala naman kaming masyadong malayong lakad sa first and final days namin. Okay, dito na kami. Bye-bye. So, andito na kami ngayon sa Orchard for our window shopping thingy. So, hindi ko alam kung ipa-vlog ko pa ba to. Basta, kung andito kayo, explore nyo lang. Pasok sa mall, palamig, tingin ng masasarap na pagkain, ganun. Kung may pera, edi go, shop, push. So, yun lang yun. Isang stretch lang naman siya. So, marami kayong malls na pagpipilian. $1.50. Give me 50 cents. So, update guys, $1.50 na pala. Hindi na siya $1. But, okay lang. Sarap. Ayan guys, sa kakalakad namin, as a freeloader, mukhang magbibigay sila ng libreng Tuesday. Is that for free? Yeah. You can just sit inside. Yeah. Alright, Yeah. okay, we will go there. Thank you. Oh, sige, libre daw. So, pupunta kami syempre. Alright, so I'll choose pink and this one. Oh! That's it? I have a free iced tea now? Lemon. Thank you. Ayan. May free lemon iced tea na ako. Tikman natin kung masarap. Fuse. Influencer yarn. Parang Nesty. So, hindi ko alam kung same company ng Nesty. Coca-Cola company siya. So, baka may version ng ganito sa Pilipinas. Pero pwede na. Kung mahilig kayo sa matamis na lemon iced tea. Fuse tea. By heaven and earth. Hi guys, so after Orchard, bumi muna kami sa hotel namin to rest and recharge. So magkaiba kami ng activities ngayon ng kapatid ko. Pupunta ako ng Kampong Glam kasi imi-meet ko doon yung dati kong office mate na si JP na nag-work ngayon sa Prime. So
siya nang bahala sa kung anong gagawin namin tonight. Hindi ako sure kung mapa-vlog ko, but malapit siya sa Haji Lane, so I'm sure kain lang yun tsaka bar. Hi guys! So ayun na nga, we ended up having dinner with JP dun sa Sultan Mosque area. yun, ang sarap ng Turkish food na kinain namin. At dinala niya ako ngayon dito sa Haji Lane. Ayan. So magsushoot ako ng videos for you guys. So nag-vlog na ako. Oh, yan. Good morning guys! It's day 4 namin dito sa Singapore and yung first stop namin this morning is to go to East Coast Road papunta sa Chin Mi Chin Confectionery. Okay, sikat daw siya for its kaya toast na breakfast. So kahit na 10 a.m. na, pupunta pa rin kami doon to have that traditional Singaporean breakfast of kaya toast and coffee. So, ayun, join us! Every sunrise is just for you. So come along and take my So we just finished eating our late breakfast in Chin Mi Chin Confectionery. Ang sarap ng kaya toast, guys. Kala ko pwede siyang gawin mo ng sarili. Well, I'm sure yung mga Singaporeans alam nila paano gawin ng sarili. Pero ayun, medyo kakaiba siya. And bitin nga eh. Kaya lang kakain pa rin kami ng marami mamaya. So ayokong masyadong lumamon. So since nandito na kami sa East Coast Road at malapit lang din to sa Joo Chiat Road, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, we will explore the area na rin. Isa siyang architectural and heritage landmark dito sa Singapore. So I'm sure visual siya kung gusto nyo mag-picture-picture. Kaya ayun, dun muna kami. So habang naglalakad kami dito sa Joo Chiat Road, may nakita kaming mahabang pila. So ayan, dito sa may Petit Pain Bakery, or hindi ko alam kung paano i-pronounce, French word siya. So tinanong ko yung nakapila, ko ba't kayo nakapila? Tapos sabi nila, they serve the best croissant here in Singapore. Ayun, since relax lang naman kami today at ina-explore lang namin tong Joo Chiat Road, di pumila na rin kami para matikman namin yung croissant na yun. Ayun, nung malapit na kami sa pila, paubos na yung order. And apparently, 3 daily bakes lang sila. Kaya pala, kailangan mauna ka, kailangan pumipila ka. Kasi 3 daily bakes lang sila, tapos hindi ka pwedeng bumili din ng more than 8. So, nakabili kami ng isang classic croissant. Sabi doon, 3 araw yung process ng pag-bake nila nito. Kaya sana, bumili kami ng chocolate croissant. So, titikman natin na. Tikman ko muna yung classic. Yung ano niya, parang yung butter niya lumalabas. Kasi crunchy siya. Definitely, hindi siya normal croissant. Try naman natin yung isa, yung chocolate croissant. Merci. Kumina na kayo. So,
now, andito kami sa 328 Katong Laksa. Isa siyang Michelin awardee ulit na laksa. So, try natin kung masarap talaga itong laksa na to. Sarap. Mas flavorful siya. Andun yung coconut. Parang masarap yung coconut, no? Isa sa mga laksa na tikman natin sa Pilipinas. Kain? At nandito na kami ngayon sa Bugis Junction para sa souvenir shopping. Ayan. Actually, yung mga souvenirs na mura nandun sa Bugis Street na nasa kabilang side lang. At pupunta rin kami doon mamaya. So, yun. If you want to go souvenir shopping, dito kayo pumunta. Kung gusto nyo makamura. Kasi syempre, mas mahal talaga sa Orchard tsaka sa Marina Bay Sands. So as usual, parang window shopping lang din yung ginawa namin sa Bugis. Tumambay, nagkape, people watching. Ganun naman usually kami pag nagta-travel. So ngayon, papunta kami ngayon or dito na kami ngayon sa Little India kasi dito kami kakain ng dinner sa Teka Center. Marami ring mga Michelin star doon na 1 star lang na mura. So sa Teka Center kami pupunta. And we might as well also explore Little India habang nandito na kami. It's so funny kasi dapat mag-explore lang kami sa area na to dito sa Little India. Pero nakita namin na mura pala din yung mga pampasalubong dito. In fact, mas mura pa sa Bugis. Kaya pwede rin talaga kayong pumunta dito para bumili ng pasalubong. Like, andito ako ngayon sa likod ng isang souvenir shop. So, perfect siya. At nakahanap rin ako ng Maggi. Maggi. Kasi isang phone friend, sabi ko, anong gusto mong pasalubong? Sabi niya, basta Maggi. Kasi wala palang Maggi sa Pilipinas. So, eto. Nakabili ako ng Maggi. Where is the food market in Teka? Food market in Teka. They are under renovation now. Oh. So they close. They'll be opening back somewhere in September. Oh, so there's no more food. No food market like coffee shop, but you can go to all those restaurants over there. All right. Yeah. Thank you. What do you recommend? Wait, are you want vegetarian or non-veg? Non-veg. Non-veg. Or just authentic Indian food. Authentic Indian food, you can try the Apollo Heritage. Yeah. Apollo Heritage. Yeah. It's affordable. Slightly pricier. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. It's our first time here. Thank you. Thank you. Bye-bye. So ayun, sinunod namin yung recommendation ng local. Andito kami ngayon sa Apollo's Food Village. Hindi nga siya ganun kamura compared sa Hawker Center for sure. But since andito na kami and we want to try authentic Indian food, ayun, nag-order kami nito. So sabay niyo kami kumain. This is the tomato chutney and this is the mint and coriander chutney. Right? Mix together and you can cut and you can eat everything. Alright. That's why you have masala pizza. You can upload in the alphabet. Hi guys! It's day 5 of our Singapore trip at ngayon na rin yung last day namin. Actually, yung flight namin is tonight at 7:30 pero meron pa kaming buong araw para explore ang Singapore. So yung first stop namin is dito sa Kampong Glam. Actually, nakapunta na ako dito 2 days ago. Dito kami nag-dinner ng friend ko from Star Cinema. Pero since hindi ko nakapunta yung kapatid ko, bumalik ako. And I guess mas ma-explore ko pa yung area at mas makakapag-picture taking pa kami.
maganda dito mag-picture sa umaga kasi mas colorful yung area. Tara, picture. Ito may ano pa. Mga mural. Ayan, so sa end ko ng Haji Lane, isang napakalaking mural na pwede kayong mag-picture taking talaga para sa IG ninyo. Paggabi dito guys, sobrang daming tao, kaya okay talaga na pag-picture taking sa umaga. Sa gabi, inuman. Kasi ito, puno to ng mga tables and chairs na nagiinom yung mga turista dito paggabi. So kung picture lang yung ano nyo, dito, ngayong umaga, okay, ako lang nandito. Share mo ako. So, after Haji, ngayon naman ay papunta kami sa Maxwell Food Center. So, ito ay isang hawker market na napuntahan na namin dati. Kaya lang nagka-crave yung kapatid ko nung Chan Chan Hainanese Chicken Rice. Isa siyang Michelin-starred chicken rice na super sikat sa Maxwell. Kaya andito kami ngayon. And if you're wondering, kasi diba 3-day lang yung tourist pass namin. So, wala na dapat kaming MRT card or tourist pass to use the trains today. So, sabi ng friend ko na si JP, pwede palang gamitin yung credit card na Visa or MasterCard to use as a train ticket. So yun. So, it worked. We are now in Maxwell Food Center for our Tian Tian. Look at the line for the Hainanese chicken rice. So apparently, sarado pala yung Chan Chan pag Monday. So we went for the second best Hainanese chicken rice here, yung Atian. Obviously, Chan Chan yung mas masarap pa rin yung Chan Chan dahil na-try na namin yun before. Pero not bad din ang Atian na. Masarap din siya, kakaiba siya. Definitely ang importante, authentic Hainanese chicken rice siya. Dito mo yun nga nabibili sa Maxwell Food Center. Kaya, kain. So ayun, super busog guys. Yung $7 na set yung binili ko, ang daming chicken. And ang sarap. So our next stop now is back to Orchard. So kumbaga, talagang sinadya naming babalik kami sa Orchard. Kasi yung first time, window shop muna. Tapos ngayon, kung may interesado kaming bilhin, bibili lang namin pag may natira pang pera sa budget. And fortunately, meron pang konti. So parang may mabibili pa kami para sa sarili namin. Kaya, ayun, Orchard Road and then go back to the hotel to finally go to the airport. Please do not lean against the train doors. And that's the end of our Singapore trip. Overall, it was a really fun vacation. We really love Singapore. Kung merong comfort food, I guess ito yung comfort country kasi hindi stressful mag-travel dito. Everything's convenient, everything's clean and efficient. So, ayun, kung marami na akong pera, pwedeng bumalik ako dito regularly, diba? So, sana may nakuha kayo from this vlog, and if ever may questions kayo about our itinerary, feel free to send a message down below, and then share this also to your friends na mga nagbabalak pumuntang Singapore. Alright? See you!